Magandang gabi po, magandang gabi sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagdalo sa ating programa, Ang Napapanahong Pag-asa. Nais ko nga palang ihingi ng paumanhin sapagkat kung inyong mapapansin, ang ating takbo ng ating mga paksa ay nagkaroon ng pag-iiba doon sa ibinigay sa inyong invitation, yung mga nakatanggap, at ang dahilan po doon ay aming nalaman na yung mga paksang iyon ay natalakay na ng mga unang gabi o ng mga unang pagpupulong sa lugar na ito. Kaya yung po ang dahilan kung bakit kami nagkaroon ng adjustment. Sapagkat sa aming pagkaalam noong Disyembre at saka noong Pebrero ay nagkaroon ng mga naunang pagpupulong sa lugar na ito at ang mga paksa na aking inihanda na planong ibigay sa inyo ay natalakay na ng mga nagdaang pagpupulong. So yun po ang dahilan kung bakit nagkaroon kami ng adjustment doon sa aming mga paksang tinatalakay sa lugar na ito. Paumanhin po mga kaibigan ko. Gayunpaman, ako'y naniniwala na ang mga paksang pangpamilya na aming dinadala dito at ang mga pag-aaral mula sa banal na kasulatan ay nagiging kapakinabangan sa inyo. Sapagkat ang tanging layunin nga nito, napapanahong pag-asa, ito'y programang maghahatid. Ito'y programa, ang inyong tandaan, programang maghahatid sa atin ng katiyakan, okay? Para sa kinabukasan at para sa ating maligayang tahanan. Ngayong gabi, nais kong muling ripasuhin yung ating paksano nagdaang kagabi, ating tinalakay mga kaibigan ko, ang ika-4 na utos, at ito'y may kinalaman din sa pagkakaroon ng special ang paglalaan ng espesyal na panahon ng pamilya sa isa't isa. Yung tinatawag na Family Day. Yung tinatawag na paglalaan ng panahon ng mga magulang sa mga anak at ang paglalaan ng panahon ng mga anak sa kanilang mga magulang. Ito'y napakamahalaga para sa masayang tahanan, masayang pamilya. At kagabi atin din pong nalaman na ang ating Panginoong Diyos ay nagnanais tayo magkaroon ng special na panahon para sa Kanya. Kung kaya nga doon sa ika-4 na utos ay ating nalaman, yung kautusan na ang sabi ng Panginoon na alalahanin mo ang araw ng Sabat, ang araw ng Sabado upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at gagayin mo ang lahat ng iyong gawain, ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan, huwag kang gagawa, ikaw, ni ang iyong anak na laki, ni ang iyong anak na babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni ang aliping babae, kahit na nga ang iyong asno, ang ibig sabihin ay pahinga. Magkaroon at magugol ng panahon ang pamilya na magkakasama at ito ay sasamba sa ating Panginoong Diyos. Ngayong gabi, ang ating paksa ay pinamagatang ang araw para sa tunay na pag-ibig. Okay, the day for true love. Ngayon, usapan ng mag-asawa, magkaminsan kung ating mapakinggan ng usapan ng mag-asawa, dumarating ang punto na sinasabi ng babae, hindi mo naman ako mahal. Hindi mo naman ako talagang tunay na mahal. Sabi naman ng lalaki, anong hindi? Palagi ko namang sinasabi sa iyo na mahal kita. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Seems familiar, ano? Parang pangkaraniwan. Ngayon, ano ba ang talagang problema? Bakit, kung magkaminsan ay nag-iisip ang sino man sa mag-asawa na hindi siya mahal ng kanyang asawa? Bakit magkaminsan ay parang may pagdududa? Ayan. Mayroong pagdududa. Alam niyo ang mga posibleng dahilan narito. Magkamisan kasi, iba ang nakikita at iba ang ginagawa kaysa roon sa sinasabi. Alright? Sinasabing mahal, pero iba naman ang nakikita sa buhay. Yun ang isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagdududa. Okay? Ikalawa, iba ang ginagawa sa gusto o inaasahan ng asawang gawin ito sa kanya. Halimbawa, ay merong gusto ang asawa, okay?
nagagawin ng kanyang asawang lalaki, pero hindi naman sinusunod. Hindi nangyayari. Iba yung ginagawa doon sa inaasahan. So ito ang dahilan kung bakit kami nagkakaroon ng pagtatanong, ako ba'y talagang mahal mo? Alright. Ngayon, iba-iba ang paraan o iba-ibang paraan ng pagpapahayag ng pag-ibig. Alright? Narito po ang isang paraan ng pagpapahayag ng pag-ibig. Okay? Number 1, words of affirmation. Alam ninyo mga babae o mga lalaki, ang mga babae, karamihan sa kanila, ay yung tinatawag na sila ay audio-oriented. Ang mga babae ay mas gusto nilang sila'y sinasabihan ng, I love you. Yan. Alright? Tandaan niyo yan ha, masaya ang mga babae kapag sila'y sinasabihan ng kanilang asawang lalaki na, mahal kita. Hindi nagbabago ang aking pagmamahal sa iyo. Kasi ang mga karamihan sa mga babae ay yung bang gusto nilang naririnig. Kaya nga, nandoon, words of affirmation. Gusto nilang laging sasabihin. Sabi natin, alam na nila yun. No, kahit alam na nila, gusto nilang naririnig. At saka, gusto nilang lagi napapagtibay na hindi nagbabago ang pagmamahal ng lalaki sa kanyang asawang babae. Alright? Kaya nga ang sabi ng isa, dangan bang hindi ko laging nagagawa rin, lagi mong sabihin 3 times a day sa iyong asawa, I love you. Kayong mag-asawa ngayon, kayong mga lalaki, kayong malapit sa inyong asawa, sabihin nyo ngayon. Pero yung mga mag-sweetheart, ay bahala na kayo. Pero ang akin lamang binibigyan ngayon ng pagkakataon, yun talagang mag-asawa, affirm. Words of affirmation. Sabihin nyo sa inyong asawa, mahal kita, asawa ko. Pag-ibig ko'y hindi kumukupas. Ngayon, ang ikalawang paraan ng pagpapakita ng pag-ibig ay sa pamamagitan ng tinatawag na quality time. Paggugugol ng panahon na magkasama. At ito'y napakahalaga sa mag-asawa. Alam ninyo, kung inyong mapapansin, kaya ito po'y talagang iniingatan naming mag-asawa ng tinatawag na quality time. Kami nagkakaroon talaga ng panahong laging magkasama. Bagaman magkasama na kayo lagi, talagang naggugugol. Gaya na nabagit ko sa inyo, kami pong mag-asawa ay merong special at saka favorite sports. At ito'y paglalaro ng badminton. At kami talaga naggugugol. Gumagastos kami ng pera. Pagka nasira ang racket, nasira ang bola, bibili kami. Sapagkat yun ang aming talagang quality time na magkasamang mag-asawa. Alright? At ito'y mahalaga. Mga proyekto, mga halimbawa, mga paglalaro ng mga larong pareho ninyong kinahihiligan, yung po ay naglalaan ng panahon para ang mag-asawa ay magkaroon ng tinatawag na quality time. Number 3, giving and receiving of gifts. Pagbibigay at pagtanggap ng regalo. Lalong-lalo na nga kung merong mga anibersaryo, kung merong mga birthday, at kung ano pang mga special na occasion na ito po ay talagang dapat nating alalahanin. Hindi mahalaga na malaki ang halaga. Ang mahalaga yung iyong naalaala. Ang tawag doon ay thoughtfulness. Ang pagiging maalalahanin. At ito, mga kaibigan ko, ay lalong nagpapakita ng pag-ibig. Ngayon, ika-4, acts of service. Lalo na yung mga lalaki, alam ninyo, huwag ninyong hayaan, huwag ninyong hayaan na ang pinto ay sira. Kaya naman ninyong i-repair. Yung bang mga maliliit na mga bagay sa tahanan, na kaya ninyong ayusin ninyo. At isa pang bagay, alam nyo, minsan ang asawa ko ay sasabihin sa akin, yung aking sandal, sira na ang takong. Sira na ang takong. Ay titingnan ko naman, ang kailangan lamang ay ididikit. Kaya ang gagawin ko sa halip na ito iuupa, dadalhin doon sa manggagawa ng sapatos, hindi naman sa ako'y kori or kuripot.
Ako na ang nagre-repair. Ako na ang gumagawa ng mga bagay na kaya kong gawin para sa Kanya. Okay, hindi lamang yon. Pag halimbawa, meron siyang mabigat na bubuhatin at meron siyang mabigat na halimbawa bibit-bitin. Kayong mga lalaki, huwag ninyong pahintulutan ang inyong mga asawa ang gagawa nito. Ito'y mga paglilingkod, acts of service. At kayo namang mga lalaki, kapag inyong nakita naman talagang pawis-pawisan na ang noo at ang likod, ay medyo naman inyong pinupunasan ng pawis. Ha? Gagantihan naman ninyo ng kapwa paglilingkod. In other words, upang mapatimyas at lalong maingatan ang pag-ibig ng mag-asawa, mga magulang ko, ipakita natin ang paglilingkuran sa isa't isa. Amen? Ay hindi naman magkaminsan nung binatat dalag at nagliligawan pa, tulog ng tulong. Ngayong mag-asawa na, bahala ka na dyan. Ako dito, diyan ka. No. Acts of service. Alam ba rin yung mga kaibigan ko, na kung ito inyong gagawin, itong mga bagay na ito, kung baga nga doon sa tinatawag na termometro ng pag-ibig, ang inyong pag-ibig ay iinit ng iinit. Hindi lalamig. Maiingatan ito sa kanyang temperaturang mainit at ang inyong pag-ibig ay lalong ikangay iinit at ito'y lalong lalago. Now, ikalima, hagpos ng pagmamahal. Aba, hagpos. Mga binatat dalaga, wag muna ha. Ito'y sa mga mag-asawa. Si Brother Kenneth sabi, yan, sabi ni Brother Kenneth. Pero ang aking sinasabihan dito ay yung mga mag-asawa ha. Okay. Ngayon, ay pagka mag-asawa na, talagang yan. Yan ay talagang nararapat. Yung tinatawag na physical touch. Okay? Ngayon, tingnan natin. Mahalaga para sa isang masayang tahanan, may pahayag ang pag-ibig sa paraang naiintindihan ng minamahal, hindi lamang sa salita, kundi higit sa lahat, sa pamamagitan ng gawa. Hindi sa pamamagitan ng ngawa. Okay? Ipakita mo, ipaintindi mo ang iyong pagmamahal sa iyong asawa, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng gawa. Gawang nais niyang gawin mo para sa kanya. Lalong-lalo na nga, yung alam na alam mong yun ang kanyang gusto, yun ang gawin mo. Alright? So sa gayong paraan ay maipapakita ang pagmamahal. Alright? Narito ang istorya ng 12 red roses. Alright? Sabi dito, ipinipilit ng asawa na mahal niya ang kanyang asawa. At pagkatapos, ay dinadalhan nga siya lagi nang dinadalhan ng 12 rosas, mahal kita, ipinapahayag. Sabagay, maganda yung rosas, pero mga kaibigan ko, the 12 roses will not take the place of His presence or substitute for His love. Ano ang 12 rosas na laging ibinibigay o di kay pinapadala kung wala namang talagang tunay na pag-ibig o pagmamahal? Alright? Mas mahalaga yung tunay na pag-ibig o pagmamahal kaysa sa roon sa mga 12 rosas. Mga kaibigan ko, maaaring sinasabi natin sa ating asawa na mahal natin siya at ito'y pinagmamalaki pa sa iba. Subalit, hindi natin ito napapatunayan sapagkat hindi natin ginagawa ang mga bagay na gusto ng ating asawa upang maramdaman niyang siya ay mahal natin. Nakukuha po ba natin? Ang bottom line ay ganito, kung talagang mahal ninyo ang inyong asawa, ipakita ninyo. At ang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa asawa, kung ano ang gusto ng asawa mo. Okay? Kung ano ang gusto ng asawa mo, yun ang gawin mo. Maliwanag po ba? At yun ang paraan, ang sabi nga'y, hindi sa ngawa, kundi sa gawa. Yan ang sabi sa atin. Ngayon, ang tunay na pag-ibig sa ating asawa ay
Alamin mo kung ano ang gusto ng asawa mong gawin mo para sa kanya at gawin mo ito sa pinakamabuting magagawa mo sang-ayon sa iyong kakayahan. Maliwanag po ba? Alamin mo kung ano ang gusto ng asawa mo at pagkatapos ay gawin mo kung ano ang gusto niya sang-ayon sa iyong mabuting kakayahan. Halimbawa, napakagandang sabihin, I love you, dear. Okay? Subalit, mas lalong mabuting sabihin, mahal kita. Ano ba ang gusto mong gawin ko para sa iyo ngayong gabi? O may gusto ka bang ipasalubong o iuwi ko sa iyo sa aking pagbabalik? So, lalagyan natin ng extension. Napakaganda, di ba? Napakagandang marinig sa bibig ng bawat nagmamahalang mag-asawa. Okay? Now, mga kaibigan ko, atin namang tingnan. Pagkatapos na ating malaman sa pag-aasawa sa relasyon ng mag-asawa, kung paano ay papakita ang pagmamahal, ay atin namang tingnan ngayon sa banal na kasulatan. Paano ang pag-ibig sa ating Panginoong Diyos? Itinuro ng ating Panginoong Hesus ang likas ng tunay na pag-ibig ng kanyang sabihin sa kanyang mga alagad. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ako ba'y talagang inyong mahal? At ang sabi ng ating Panginoong Hesus, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Alam niyo sa bahaging ito, parang ang Panginoong Hesus ay kagaya ng mag-asawa. Mahal mo ga ako? Ay sinasabi mo ngang mahal ako. Mahal mo ako pero hindi mo namang ginagawa kung ano ang gusto ko. Ang parang sabi ng ating Panginoong Hesus, kung ako'y talagang iyong iniibig, ay gagawin mo, tutuparin mo kung ano ang aking iniutos sa iyo. Yan po ang maliwanag na pangungusap ng ating Panginoong Hesus. Kung ako'y iyong iniibig, patunayan mo. Sundin mo ang aking mga utos. Alam po niyo mga kaibigan ko, ito'y napakaliwanag sa banal na kasulatan. Marahil sinasabi nating iniibig natin ang Panginoong Hesus. Pero ang tanong, talaga bang ito'y ating napapatunayan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kautusan? Juan 14:15. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi sino ang papasok? Ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa sa langit. Tanong, sino po sa inyo ang pumasok, ang gustong pumasok sa kaharian ng langit? Taas nga ang kamay. Abay, ako'y talagang tataas ang kamay. Sino bang ayaw sa langit? Ang hindi tumaas ang kamay, saan mo gusto? Sa impyerno? No. Kahit na nga yung pinakamasamang tao, kung siya'y tatanungin mo, kung talagang papipili mo, saan mo gusto? Langit o impyerno? Ay langit pa rin. Ay di lalo na tayo, nag-aaral nga tayo ng Biblia, nag-aaral tayo ng masayang pamilya, sapagkat ang ating gusto ay ang ating tahanan, langit-langitan sa balat ng lupa. Tama? Yung sinasabi natin sa dasal na, Ama namin na nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, gawin ang iyong kalooban, kung paano sa langit, ay gayon din sa lupa. Ang gusto natin yung ating tahanan ay little heaven on earth. Di ba? Kaya tayo nagse-seminar, kaya tayo nag-aaral, gusto natin ang ating tahanan ay maging payapa at maging masaya. Ngayon, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ang sabi niya, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Lord, Lord, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi ang papasok sa kaharian ng langit, sino po? Yung gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa sa langit. Ngayon, alam niyo ang sabi sa atin sa awit 48, ang sabi ng mga awit ay ganito, aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Sa madaling sabi mga kaibigan ko, ang sinasabing gumaganap ng kalooban ng ating Ama sa langit ay yung sumusunod sa kanyang 10 utos. Alright? Patuloy tayo. Magkaminsan,
madaling sabihin ang salita. Minsan naman ay mahirap itong bigkasin. Ang mga salita ng pag-ibig na tapat at nagmula sa puso ay napakamahalaga. Subalit mga kaibigan ko, ang gawa na nagpapakita na ang pag-ibig na iyan ay tunay ay mas mahalaga. Alam niyo po, kung kayo ay taong marangal, kung tayo ay taong, ang sabi, merong palabra de honor, ating pinapahalagahan ang ating salita. Kung ating sinasabing mahal natin ang isang tao, ipakita natin. Lalong-lalo pa nga, kung sinasabi nating mahal natin ang Diyos, ipakita natin. Lalong-lalo pa nga, pag sinabi nating gusto kong pumunta sa langit, di ating ipakita. Ang sabi ng talata, kung talagang gusto mong punta sa langit, ganapin mo, sundin mo ang kalooban ng iyong Ama na nasa sa langit. Now, ano ba ito? Meron pong choice game, 10,000 errors of one great truth. 1,000 glass beads or one sparkling genuine diamond, choice game. Parang hindi mahirap mamili. Ang ibig sabihin dito ay kung halimbawa sa 10,000 mga kamalian, makakita kayo tayo ng isang dakilang katotohanan. Sa 1,000 glass of beads, ang sabi doon sa mga maraming mga puwit ng baso, na hindi naman totoo talagang mga diamante, makakita kaya tayo ng tunay na kumikinang diamante. Parang hindi mahirap mamili. Ngayon, halimbawa, ang error o kamalian iyan ay isa ng paniniwala sa loob ng libu-libong taon, libu-libong mga taon na, tatanggapin mo ba? Tatanggapin mo ba na ang kamalian, tatanggapin mo ba na ang error o ang kamalian iyan dahil lamang sa ito'y pinapaniwalaan ng mga tao na napakatagal ng panahon? Ito po ang ibig sabihin niyan. Halimbawa ay napakaraming mga kamalian na atin ang nakagisnan. At sa pagtatagal ng panahon dahilan sa atin ang kinagisnan, hindi na halos natin nalalamang yung pala'y mali. At dahil sa ito'y atin ang nakagisnan, ay parang mahirap sa ating tanggapin na kung ito'y talagang mali. Ngayong gabi, mga kaibigan ko, halimbawang ang halos lahat ng iyong kaibigan o kamag-anak naniniwala sa mali o pagkakamaling iyan, tatanggapin mo ba ang error o kamaling iyan dahil lamang sa ito'y pinaniniwala ng kamag-anak at kaibigan? Yan ang mga tanong. Ilan po sa inyo ang tatanggihan ang kamaliang iyan kahit na nga ang iyong pamilya, mga kamag-anak at kaibigan ay buong pusong naniniwala dito? Mga kaibigan ko, ito po yung mga panuring tanong na pangpuso. Halimbawa, meron kang nalamang isang bagay na mali. Bagaman nung una, ito'y hindi mo alam na mali. Iyo bang ipagpapatuloy ang pagsunod sa kamaliang iyan? Bagaman nakikita mong ang lahat, ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga kasambahay, ang iyong mga kamag-anak, yun ang kanilang ginagawa. Ipagpapatuloy mo ba? O, kaibigan ko, pagkatapos na ito'y malaman mong mali at nalaman mo ang katotohanan ng ating Panginoong Hesus, ipapakita mo ba ang iyong pag-ibig sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang katotohanan? Mga kaibigan ko, sa halamanan ng Eden, nagbigay ang Diyos ng dalawang perpektong regalo sa tao, perpekto, walang pagkakamali. Ano yung dalawang kaloob ng Diyos mula pa doon sa halamanan ng Eden? Mga kaibigan ko, ang unang kaloob ng Diyos ay walang iba kundi ang pamilya. Okay? Family. Itinatag ng Diyos ang pagpapamilya doon sa halamanan ng Eden na kung saan nakasalig ang lipunan at ang simbahan. Ngayon, ang ikalawang itinatag ng Panginoong Diyos doon sa halamanan ng Eden ay ang araw ng Sabat, ang ikapitong araw na kung saan nagpahinga ang Diyos sa gawaing paglikha at ginawa, at ito ay naging pinakatanda
pinakaalaala ng kanyang paglalang. Ano nga po ang dalawang nilikha ng Diyos sa pasimula? Pamilya at araw ng Sabat. Ngayon, so, ang araw ng Sabat at ang pag-aasawa, okay, pag-aasawa at ang araw ng Sabat, both of them, ito po'y parehong katotohanan na itinatag, itinayo ng Panginoong Diyos doon sa halamanan ng Eden. Subalit, ang katotohanan ay nahaluan ng kamalian dahilan sa pagpasok ng kasalanan, pumasok ang problema, minamahal kong mga kaibigan. Totoong mahal natin ang Diyos, ngunit hindi pala natin nasusunod ang kanyang nais sa isang napakahalagang bagay. Saan at paano, yan ang ating tanong. Tiyak na kayo nasasabik ng malaman kung saan at paano ito nangyari sapagkat alam naming mahal ninyo ang Diyos at gusto ninyong gawain at sundin ang kanyang kalooban. Mga kaibigan ko, sa ika-4 na utos ng kanyang 10 utos, ang ating amang Diyos ay nagsabi, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ang unang surpresa na bagay sa atin mga kaibigan ko ay ating nalaman kagabi na kailangan nating makita at malaman habang hinahanap nating sundin ang utos at kalooban ng Diyos. Sabat is the Lord's day. Ang Sabat ay siyang araw ng Panginoon. At nalaman natin kagabi, Sabado po pala at hindi Domingo o Linggo ang tunay na araw ng Sabat na ika-7 araw sa banal na kasulatan. Kagabi ay ating pinag-aralan mga kaibigan ko na kung ating titinan ng diksyonaryo, ating titinan ng kalendaryo, ang ika-7 araw ay araw ng Sabado. Kung ating titingnan ang Biblia, ipinapakita doon na talagang ang araw ng Sabat ay araw ng Sabado. At kung ating muling rireposohin ang tinatawag na Pasyong Mahal, na ito'y binabasa tuwing Semana Santa, pahina 5, muli kong babanggitin, ang sabi doon ay ganito, at sa Henesis na libro, nalalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Tinutuo at siniyasat ng Santa Iglesiang Dilag. Nilay ang nasa Henesis na sulat ay tapat, Diyos ang nagpahayag. 6 na araw ay bago na ginawa itong mundo nitong Diyos na totoo, 10 nang gawin ang tao at nagtahan sa ika-7. Ang ibig sabihin na nagtahan, nagpahinga sa ika-7 na ito'y araw ng Sabado. At ang sabi doon, ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain, kung kaya nga ipinagbilin upang talimahin at sundin ang Sabado ay ipangilin. So ito'y laging inaawit. Ito'y laging kinakanta tuwing araw ng tuwing paggunita ng Semana Santa. Napakamaliwanag na talagang ito'y ipinagbilin upang talimahin at sundin ang Sabado talaga ang araw ng pangilin. Eh bakit ang ating pangilin ng marami linggo? Ito po ang binabanggit na kamalian na ating kinagisnan na hindi natin napapansin sapagkat ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kaibigan, ay yun ang kanilang araw na ipinapangilin. Ngayon, Sabado po pala at hindi Domingo o Linggo ang tunay na araw ng Sabat na ika-7 araw sa banal na kasulatan. Inaasahan po namin ang iba sa inyo ay nag-aakala o naniniwala na ang Sabat, 10 utos ng Diyos, na nais niyang ating ipangilin ay ang araw ng Linggo. Hindi po. Ang araw ng Sabat na iniuutos ng Diyos ay hindi araw ng Linggo, ito po'y araw ng Sabado, ito ang ika-7 araw sa loob ng sanglinggo. Now, ang Domingo po ay hindi siyang Sabat na pangilin na ginawa ng Diyos, kundi ang araw ng Sabado. Maaari kayong magulat o magtaka sa katotohanan ito sa pasimula. Subalit, natitiyak namin na madali niyong makikita sa ating patuloy na pag-aaral na ito po ay totoo. Sa Biblia, ang ngalang Sunday o Domingo ay hindi rin mababasa. Ang mababasa niyo sa Biblia ay unang araw. Okay? At ito po'y binabanggit ng 8 beses sa banal na kasulatan. Ang kaisipang ipangilin ang araw ng Linggo bilang pag-alaala sa araw ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesus ay wala pong
basihan sa banal na kasulatan. Bakit ganito? Sapagkat yung pong mga nagtuturo ng pangingili ng araw ng linggo, ang dahilan na kanilang sinasabi kung bakit ang Kristiyano nangingili ng linggo ay sapagkat yun daw po'y pinakaalaala ng pagkabuhay na maguli. Subalit sa Biblia ay walang nagbibigay na kautusan na dapat na alalahanin o ipangili ng araw ng linggo bilang pagpaparangal sa tinatawag na pagkabuhay na maguli. Walang utos na ganoon sa banal na kasulatan. Tingnan po natin. Tingnan natin ang mga referensya mula sa banal na kasulatan na bumabanggit ng unang araw ng sanglinggo o nung tinatawag na araw ng linggo. Ang una po ay Mateo 28:1. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang iba pang mga Maria upang tingnan ang libingan. Okay? Na ito'y tagpo noong tinatawag na pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Ang mga babae nagpunta sa libingan upang tingnan ang bangkay ng ating Panginoong Hesus. Ikalawa, Marcos 16:1 at 2. At nang makaraan ng Sabat, si Maria Magdalena, pareho din po yan, si Maria ang ina ni Santiago at si Salome, nagsibili ng mga pabango at ingkwento, at siya rin nagsiparoon at siya ay pinahiran. Pagkaumaga ng unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon sila sa libingan ng sikat na ang araw. Naghanda po sila ng mga pabango at ang kanilang layunin ng unang araw ng sanglinggo, papahiran nila ang katawan ng Panginoong Hesus. Subalit nung sila dumating doon, ay wala na nga ang katawan ng ating Panginoong Hesus. Marcos 16:9, nang siya nga'y magbangon ng unang araw ng sanglinggo, ay napakita siya kay Maria Magdalena na sa kanya'y 7 demonyo ang pinalabas niya. Binabanggit na naman dito ang unang araw ng sanglinggo. 24:1, Lucas, datapwat ng unang araw ng sanglinggo, pagkaumaga, nagsiparoon sila sa libingan na may mga dalang pabango na kanilang inihanda. Unang araw ng sanglinggo, 21 ng Juan, ng unang araw ng sanglinggo, na paroong maaga sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa, at nakita na ang bato na naalis na sa libingan. Atin pong pangsinin, ang 5 talata na ating binasa ay pare-parehong nagsasalaysay lamang ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Ito po ang ating pansinin. At doon po ay walang anumang hiwatig, walang anumang pag-uutos. Ipangili ninyo ang unang araw ng sanglinggo. Wala pong hiwatig. Kundi yung mga talatang yan na nagbabanggit ng tungkol sa unang araw ng sanglinggo, na ito'y araw ng linggo, ay nagsasalaysay lamang ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Maliwanag po yan. Walang utos, ipangili ninyo ang unang araw ng sanglinggo na kung saan nabuhay na maguli ang Panginoong Hesus. No. Never. Walang-wala po sa banal na kasulatan. Iyon po'y pagtatala at pagsasalaysay lamang ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, ang iba pang mga talata ng kinahapunan, 20:19 ng Juan, ng kinahapunan nga ng unang araw ng sanglinggo, ng araw na yon, ng unang araw ng sanglinggo, at nang napipinid ang mga pintong kinaroon ng mga alagad dahil sa katakutan sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna at saka sinabi, "Peace be with you." Ang kapayapaan ay sumainyo. Binanggit na naman ang unang araw ng sanglinggo at mga kaibigan po, sila'y hindi nangingilin. Ang totoo, sila ngayon nagtatago, sila'y takot. Dinalaw nga sila ng Panginoong Hesus ang sabi, ang kapayapaan ay sumainyo. Ano ang puntos dito? Bagaman binanggit ang unang araw ng sanglinggo, ay walang hiwatig, walang pag-uutos, ipangilin mo ang unang araw ng sanglinggo. Right? Maliwanag po yan. Now, ikapito, at nang unang araw ng sanglinggo, binanggit na naman, nang kami nagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo'y nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang hating gabi. Mga kaibigan,
ito po ay, narito ang unang araw ng isang linggo. Ang nangyari ganito. Araw ng Sabat, nagpulong sila. Araw ng Sabado. Ngayon, ang kanilang pagpupulong ay tumagal sapagkat si Pablo ay aalis kinabukasan. Kaya paglubog ng araw ng Sabado, kasi ang Sabat po ay nagsisimula sa paglubog ng araw. Ngayon po sa Biblia, kung ating titingnan, kasi ngayon ay linggo ng gabi sa ating pagbilang. Pero sa Biblia po, ngayon po ay Lunes na. Kasi ang araw ay nagsisimula sa paglubog ng araw. Sa banal na kasulatan, ganyan ang pagbilang. Kaya nang lumubog ang araw ng Sabado, unang araw ng sanglinggo, nagpatuloy si Pablo ng kanyang pangangaral sapagkat yun ay siya ay nagkaroon ng bye-bye, farewell party. Siya po'y magpapaalam sa kanyang mga kasamahan at inabot ang kanyang pagsasalita hanggang unang araw ng sanglinggo. Kaya nga parang nagkaroon sila ng fellowship, pero yun po'y hindi nagbibigay ng anumang pahiwatig at hindi nagbibigay ng anumang pag-uutos na dapat kayong mangilin ng unang araw ng sanglinggo. Never, walang pahiwatig. Now, ikawalo, 1 Corinto 16:2, nandun din po yung unang araw ng sanglinggo. Ito'y sa bagong tipan. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo'y magbubukod na magsimpan ayon sa kanyang giniginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan pagparian ko. Mayroon nga diyang unang araw ng sanglinggo pero hindi nag-uutos na ipangili ng unang araw ng sanglinggo. Ano ang sinasabi dito ni San Pablo? Mga kaibigan ko, nagkaroon ng paghihirap o kagutom sa Jerusalem. Kaya ang ginawa ni Pablo, nanghingi siya ng ambagan o pagtulong sa mga kapatid sa Corinto. Okay? At ang sabi ni Pablo, okay, para pagdating ko diyan ay hindi yung saka pa lamang kayo mag-aambagan, aking iminumungkahi na tuwing unang araw ng sanglinggo ay kayo magsimpa na, magtabi na kayo, magtago na kayo, magbukod na kayo ng halaga para sa inyong pangtulong sa mga kapatid doon sa Jerusalem. Saya, ito ang dahilan kung bakit nabanggit ang unang araw ng sanglinggo, pero ang maliwanag mga kaibigan ko, sa talatang ito, hindi po iniuutos ipangilin ang unang araw ng isang linggo. Walang-wala. Bagaman dito'y binanggit ang unang araw ng sanglinggo, ang binabanggit po dito ay magsimpan kayo. Ang sabi dito, tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa inyo'y magbukod na magsimpan ayon sa kanyang kinagiginhawa at ito ang ating itutulong doon sa ating mga kapatid. Maliwanag po ba? Wala pahiwatig, walang kautusan sa mga talatang ito. Mula sa 8 tekstong ito, wala po ni isang bumabanggit na ang linggo, ang unang araw, ay araw ng Sabat o araw ng pagsamba na dapat ipangilin. Sapagkat ang pangingilin po ng linggo ay isa lamang pong turo o aral ng tao. Hindi po ito aral ng Panginoong Diyos. Sa madaling sabi, ang pangingilin po ng araw ng linggo, ito po'y tradisyon, kinagisnan natin. Bakit naging araw ng linggo ang Sabat? Sino ang nagbago ng araw ng Sabat? Bakit maraming tao ang nangingilin ng araw ng linggo? Mga kaibigan ko, narito po. Maliwanag na sinasabi sa Biblia na hindi Diyos ang nagbago ng Sabat mula sa araw ng Sabado patungo sa araw ng linggo. Sapagkat ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, isang tuldok, isang kudlit, sa anumang paraan ay hindi mawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Therefore, hindi ang Panginoong Hesus ang bumago ng araw ng pangilin. Kaya ang sabi niya, sino mang ang sumuway, ang sabi pa nga niya, ang sino mang sumuway sa isa sa kalitliitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawagin siyang kalitlitan sa kaharian ng langit, datapwat ang sino mang tumupad, ang sino mang gumanap at ituro
ay tatawagin naman siyang dakila sa kaharian ng langit. Mga kaibigan ko, saan po ba ninyo gustong mapabilang? Doon sa tatawaging kaliit-liitan o doon sa tatawaging dakila sa kaharian ng langit? Ang tatawaging dakila sa kaharian ng langit ay yung mga tumutupad at nagtuturo ng pagsunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi, Hebreo 13:8, si Jesucristo, siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman, na ang ibig sabihin dito'y hindi nagbabago ang ating Panginoong Hesus. Hindi niya babaguhin gayon din ang kanyang kautusan. Ang sabi niya, sapagkat ako ang Panginoon, hindi nagbabago. Ang tipan ko'y hindi ko sisirain, ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking bibig. Mga kaibigan ko, sa 10 utos, tiniyak ng Diyos sa iba't ibang bahagi ng Biblia na hindi siya nagbabago at hindi rin niya babaguhin ang kanyang 10 utos. Kung papaanong noon ang pangilin, 7 araw hanggang ngayon, ang 7 araw pa rin ang inaasahan at kautusan ng Panginoong Diyos na dapat susundin ng kanyang mga anak. Ito'y ilang ulit na binabanggit ni Jesus na sinabi niya na hindi siya sisira o magbabago ng utos ng Diyos, kundi sa halip, ito'y kanyang tutuparin. Kung hindi binago ng Diyos ang utos, papaano? Papaano na mga Kristiyanong umiibig sa Diyos at tapat na sumasampalataya sa kanyang salita ay nagpasimulang mangilin ng hindi tamang araw ng Sabat? Sa Biblia po ay hinulaan ito. Sa Daniel 7:25, meron pong inihula doon na isang kapangyarihan na ang sabi at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. So, merong hula sa Biblia talagang merong magbabago. Ngayon, ang detalya po ng tungkol dito, hindi namin kayang isa-isahin. Sa amin po mga estudyante, ito inyong pwedeng itanong. Opo, hinulaan ng Biblia na may isang kapangyarihang magbabago ng kautusan ng Diyos, kasama na ang utos tungkol sa pangingilin ng araw ng Sabado. Ang pagpapalit sa Sabado ng Linggo ay halos natapos ng pasimula ng ika-4 na siglo nang ipag-utos ni Constantino na ang araw ng Linggo ay maging piyesta opisyal na araw. Ang unang utos tungkol sa pangilin ng sa araw ng Linggo ay ibinigay ni Constantino noong Marso 7, 321, Anno Domini, at naging totoong tanyag. Sinabi sa bahagi ng utos na ito po ay sa Codex Justinianus, all judges and city people and the craftsmen shall rest upon the venerable day of the sun. Ito po'y pag-uutos sa mga magsasakat sa mga nasasakupan ng Roma. Nang sabi dito, ang lahat ng mga hukom, ang lahat ng mga syudad at lahat ng mga tao, lahat ng mga manggagawa ay dapat magpahinga sa pinabanal na araw ng araw. Kaya nga inyong makita, Sunday. Ang sun ay araw, ang day ay day. Kasi yun ang kanilang pagsamba sa araw at yun ay ang tinatawag na araw ng Sunday. Yan ay Venerable Day of the Sun. Ngayon, sa pagbabago ng Sabat mula sa araw ng Sabado patungo sa Linggo ay hindi sinalungat ng maraming mga Kristiyano, kundi para bang ikinatuwa pa nila at sinang-ayunan maging ng mga pinuno ng simbahang Kristiyana doon sa Roma. Ito po'y hindi na nilabanan. Ito'y kanilamang tinanggap at ito'y buong puso nilang pinasiyahang tanggapin. Maski na nga nung tinatawag ng mga Kristiyano doon po sa Roma. Ang pagbabagong ito na ginawa ng tao sa araw ng Sabat, mula sa Sabado patungo sa Linggo, ay mababasa sa marami pang iba't ibang tala ng kasaysayan. Okay? Kaya't nangyari, ito po ang nangyari. Dahan-dahan, sa pagdaan ng panahon, ang Linggo ay tinanggap ng Kristiyano bilang kapalit ng Sabado. At mga kaibigan ko, ang turong ito ay dinala at ipinasa sa iba't ibang lugar. Mga kaibigan ko, minana natin ito sa mga Kastila at sinunod sa pag-aakalang
ito ang tama. Hindi po natin kayo dapat nasisihin. Ayun ang pinamulat sa atin eh. Iyon ang pinumulat sa atin, linggo ang Pangilin eh. Ay tayo naman hindi nakakasiyasat. Yun ang ipinamana sa atin ng mga Kastila. Ay ang pagbabago nangyari 321 Anno Domini. Ay kailan dumating dito ang mga Kastila sa Pilipinas? 1521. Alright? Ay yung kanilang dalhin dito ang turo ay hindi na po tama. Kumbaga po sabi sa amin, ang kanilang dinalang bigas dito, hindi na puro, may halo na. At ngayong gabi mga kaibigan ko, ang aking dinadala sa inyo ay ang turo na katotohanan puro sa salita ng Panginoong Diyos. Subalit ang katotohanan ay sabi, mananatili at hindi mabagong utos ng Diyos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Pasalamat tayo sa Diyos, dumating sa atin ang liwanag. Nalaman nating nasusuway pala natin siya at hindi natin ito namamalayan. Dahil dito, mabibigyan pa tayo ng panahon pagkakataong lalong ipakita ang ating pag-ibig sa Kanya sa pamamagitan ng ating tamang pagsunod. Ngayong alam na natin ang tama at totoo, makabubuting ating sundin. Pasimulan nating sundin at gawin kung ano ang iniuutos ng ating Panginoong Hesus. Sa panahong hindi pa natin alam, ang sabi Gawa 17:30, sa panahon ng hindi pagkaalam, ay napapapikit ang Diyos sa kanyang mga mata. Datapat ngayon pinag-utos niya sa mga tao nang magagsisi silang lahat ng dako. Kung magpapatuloy tayo sa pagsunod sa alam nating hindi tama, ay ano kaya mga kaibigan ko? Ano ang sabi ng ating Panginoong Hesus? Kung ikaw ay susunod sa alam mong hindi tama, anong mangyayari? Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang bayang ito, iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ating pansinin mga kaibigan ko, yung bang sinasabing, mahal mo ba ako? Patunayan mo kung talagang mahal mo ako. Yan po ang ating sinubang ngayon kanina. Datapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng ng kanilang pinakaaral ng utos ng mga tao. Ito po'y salita ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya, walang kabuluhan ang inyong pagsamba sa akin kung ang inyong sinusunod ay utos ng mga tao. Ngayon, nilisan ninyo ang utos ng Diyos, pinanghawakan ng saling-saling sabi ng mga tao, hindi nais ng Panginoon na tayo po ay manatili sa pagkakamali. Bakit naman kayo nagsisilabag sa utos ng Diyos? Dahil sa inyong salit-saling sabi o mga tradisyon. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa sa langit. Alam po ninyo, doon sa langit, iingatan pa rin at susundin ang utos ng Diyos, maging ang pangingili ng araw ng Sabat. Ang sabi sa atin, Isaias 66:22-23, sapagkat kung paano ang mga bagong langit, bagong lupa na aking lilikain, manatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayong manatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan at mangyayari na mula sa isang bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Mga kaibigan ko, ang turong dasal ng ating Panginoong Hesus, Ama namin na sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Mga kaibigan ko, doon sa langit. Ang sabi sa atin, mula sa isang Sabat hanggang sa panibagong Sabat, matitipon ang kanyang bayan, paroroon upang sumamba sa harap ko. Kung paano sa langit, Sabado, gayon din sa lupa, dapat ay Sabado. Mahal tayo ng Diyos. Nais niyang makasama niya tayo sa kanyang kaharian. Hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tayo ay matubos at magkaroon ng pag-asa sa kanyang kaharian. Gusto niyang makasama tayo sa ng ating pamilya sa kanyang walang hanggang kaharian. Naunawaan ng Panginoong Hesus na hindi natin alam ang katotohanan ito noong una.
kung kaya't hindi natin ito nasunod. Subalit, maaari na tayong patawarin kung lalapit tayo sa Kanya ngayon at hingin ang Kanyang biyaya na tulungan tayong masunod ang Kanyang kalooban. Mga kaibigan ko, the Sabbath is the Lord's Day. The seventh-day Sabbath, which is Saturday, is the day for real love, and there can be no other substitute. Mga kaibigan ko, alam kong mahal natin ang ating Panginoong Hesus at nais nating mapita sa Kanya ang ating tunay pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang banal na kautusan. Mga kaibigan ko, muli kong babanggitin. Ang tanong ng asawa sa kanyang asawa, mahal mo ba ako? Kung mahal mo ako, maaari bang ito'y iyong patunayan? Kung ako'y inyong iniibig, ang sabi ng Panginoong Hesus, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Atin pong pakinggan, matama ng tanging bilang. At habang ito'y ating pinakikinggan, sana po'y kayo magpasya. Sino ang inyong susundin? Aral ng tao o aral ng Panginoong Hesus?